A follower commented this on one of my recent videos, so I thought of doing story time today. Sakto, maulan sa labas, lazy day for some, so I'll tell you a story while I'm cleaning. Hopefully, this vlog helps you to relax and sana may lesson sa'yo pag natapos mo ng panoodin. Naramdaman mo din ba yung parang cycle o routine na lang yung buhay mo? Yung may mga achievements ka naman na, when you look back sa dating ikaw, kahit paano may narating ka naman na. Pero parang may mali, may kulang. Ito din siguro yung dahilan kung bakit hindi ako masyado nag-a-upload recently. Naiisip ko kung bagay pa ba ako sa mundong to? Alam ko nararamdaman mo din to, yung ginagawa mo naman yung best mo sa school mo, sa trabaho mo, sa family mo at sa sarili mo. Pero parang may gusto ka pa din na mas higit pa kasi alam mo kaya mo naman at deserve mo. Kaya lang may mga araw din talaga na nakaka-down, no? Dagdag pa dyan yung minsan nag-social media ka para ma-relax, pero yung mga content sa social media mismo ang toxic at nakaka-stress. Naalala mo nung bata ka, gusto mo lang nun maglaro at ayaw mong matulog sa hapon. Tapos, nung lumaki ka na, sa school mo naman at akala mo na love na yung first crush mo nun. Nung college ka naman, problema mo yung prof mo na terror, yung thesis, at gusto mo na makagraduate. Nung working ka na, nakakabili ka na ng mga gusto mo, nakakabigay ka na sa parents mo, pero may gusto ka pa din. Gusto mong ma-promote, gusto mong yumaman. Pansin mo, lagi tayong may mga gusto sa buhay, no? Normal lang naman ma-feel paminsan-minsan yung parang ang bagal, parang stuck ka, parang naiwan ka na. Para daw maiwasan yung mga ganitong feelings, dapat daw be present. Focus ka lang sa kung ano ang meron ka ngayon. Hindi yung sa kung sino ka dati at ano ang meron ka dati. At hindi din sa kung sino ang gusto mong maging ikaw at ano ang gusto mong magkaroon. Focus ka lang sa ngayon. Estudyante ka, focus ka lang muna at enjoy sa pag-aaral. Huwag daw muna isipin yung graduation o kung anong magiging work mo. Focus ka lang din muna sa work. Focus sa project at the moment. Kahit sa mga maliliit na bagay, focus ka muna sa task na ginagawa mo ngayon. Huwag mag-isip ng mga bagay na wala pa. Sabi nga sa Bible sa Matthew chapter 6 verse 34, "Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own." Kaya, yun siguro yung gusto ko munang gawin, kaya hindi ako masyadong nag-upload recently. Inuuna ko muna yung mental health ko. Ang hirap din kasi yung hinuhuli mo yung mental health mo para sa trabaho o sa mga kailangan mong gawin. Kasi, paano ka? It's okay to be slow. Slow but steady and improving. Kesa sa mabilis, isang bagsakan, tapos matatapos din bigla. May natutunan ako na share ko sa'yo. Para daw mas maging welcoming ang vibe mo at mas maging happy ka, dapat SOP. S for slow. Talk slowly, eat slowly, walk slowly. Do not rush. Enjoy while you're at it. Actually, medyo na-explain ko na to kanina, so alam kong gets mo na. O for open. Be open to new adventures and experiences. Say yes to a friend inviting you out. Try something you've never done before. Be open to trying food that you've never tried before. Also, have an open body language. Be receptive, be appreciative.
And P for present. Be present in the moment. Enjoy where you are and who you are. When you're at the table, put your phone down and be present. Talk to people, have conversations, listen, look around. Nakakatulong daw to para mabawasan yung anxiety natin. Ang tawag pala sa ganito, quarter life crisis or developmental crisis. At a certain point in our life, we feel stuck. Yung parang nagawa mo na yung isang chapter of your life. What's next? Bakit wala pa yung susunod? Gusto mo na yung next chapter eh. Yung award, yung promotion, yung bahay, yung asawa. Pero bakit wala pa? If you are going through a crisis now, it's best to prioritize yourself. Tulad ng ginawa ko nung naramdaman ko na naiwan na ako at stuck ako, gusto ko na ng next chapter. Pero imbis na ipilit ko, huminto muna ako. Gumawa ako ng mga bagay na simple pero na-enjoy ko tulad ng ganitong maglinis ng bahay at pagluluto. Yung hindi mo muna iisipin yung bukas. Importante din na meron kang kahit maliit pero loyal na support system. Yung masasabihan mo ng alam mong hindi ka ma-judge. And the last thing that I do on times like this, I let go. Let go of the desire. Let go of trying to control. My favorite mantra is, what's for me will come to me. What's for me won't pass me by. What's for me is already coming to me now. This simple mantra will help you let go of stuff like people that have hurt you, money you've lent that they didn't give back, job offers and promotions that weren't given to you, and so much more. Instead, mas okay yung magtiwala ka na may mas malaking darating para sa'yo. Yung maliit na nawala na akala mo yun na yung para sa'yo eh. Kinuha pala para may space ka para sa mas malaking bagay na ibibigay sa'yo. Be appreciative. One of the things I'm grateful for is this message I got from the owner of this condo. Hindi ko na name drop kasi hindi ako nakapagpaalam, pero I got this recently. Thankful daw siya na ako ang tenant niya. Actually, thankful ako sa unit na to. Hindi perfect for others, but it's perfect for me. Gusto ko yung location, yung presyo, yung size, yung itsura, yung ayos. Pero syempre, goal ko din magkaroon ng sariling bahay para from condo serye, bahay serye naman tayo. Pero sabi ko nga, 'di ba, focus on the moment. Darating yung bahay kapag it's my time to be a house owner. But for now, I'm enjoying this condo and our condo series. At sana nag-e-enjoy ka din sa mga living alone stories na napapanood mo sa vlogs ko. Siguro yung tip na mabibigay ko sa'yo, ingatan mo yung mga bagay na meron ka kahit binili, hiniram o binigay lang sa'yo para mas bibigyan ka pa. Tulad ng unit na to, alam ko madami na din akong na-share na struggles dito pero part naman lahat yon ng living alone at dahil sa mga yon, mas nalaman ko na kaya ko pala talaga. Okay. Loki, come here. Come here. Iniingatan ko tong unit na to na parang akin talaga. As in, naiinis ako kapag may nasa scratch. Hindi ko iniisip na, alis din naman ako dito, kaya hayaan mo na. Iniingatan ko talaga. Sabi nga nila, when you love the things that you have, you will be blessed with more. At ang sarap sa feeling ng ganon. 7 episodes yung naipon ko. Marami pa akong gustong i-share sa'yo pero puputulin ko muna para sa next vlog. Gusto ko din malaman yung opinion mo.
I want to continue this YouTube journey but I need support. Para din kasi itong business na para hindi magsara, dapat may bumibili. Kailangan ko ng support mo sa pag-share ng mga videos ko sa friends at family mo kasi pag mas maraming nakakanood sa akin, mas madami yung naaabot ng kwento ko. Tulad nito, kala mo maglilinis lang ako pero alam kong may iba dyan, sobrang nakaka-relate na. Importante din yung nagla-like ng video at nagko-comment ha, kasi isa din yan sa factor na tinitignan ni YouTube para mas maging successful at malaki yung isang channel. As my online friends, I know that I can count on you at thank you sa pag-support mo. And if you are going through the same phase, I believe that you will get through it. Kinaya mo dati, 'di ba? Kaya sure ako, nakakayanin mo ulit ngayon.